Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay Trillanes, nasa peligro daw po ang admin ni Pangulong Marcos dahil po kay Sara Duterte. Pag-uusapan din po natin, nagpasalamat po si VP Sara Duterte sa pagsuporta ni Senator Amy Marcos sa kanilang pamilya. Simplihan lang po natin, damihan po natin yung pagtalakay sa inyong mga komento. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Bakit? Tama ba ako? Tama ba ako ng ano, no? Baka, baka mali ako, ha? Okay. Pag-usapan po natin. Una po, maliit lang po, konti lang po ang balita. Tulog na po ang mga tao. Tulog na po ang mga nakikibalita kaya pigang-piga na po, no? Mabuhay nga pala yung mga piyesta diyan po sa Cebu. Viva Pit Senior dito po sa Tondo. Mabuhay Senior Santo Niño at iba pa pong nagpepiesta ng kapestahan ng Santo Niño. Okay. Ayon po kay BP Sara Duterte, alam nyo, talagang ngayon po, pinuputakti po yung mga pamilyang Duterte ng atake katakot-takot, no? Hinihintay natin yung si Congressman Go na magbigay pa ng karagdagang bintang, no? Sa kanyang binibintang na 51 billion. Okay. Kaya appreciate po ng mga Duterte anuman pong pagsuporta, no, sa kanila. Natutuwa tayo kay Senator Amy Marcos dahil todo po ang suportang ginagawa niya sa pamilya Duterte. Kahit nga po, no, yung kanyang kapatid mismo yung sa bagay, kitang-kita naman natin na ito po ay lahat nagsimula dahil diyan sa ambisyon na isang kamag-anak incorporated. Sabi po ni Bip Inday, thank you Senator Amy Marcos for your support for me, my family, and the whole city of Davao. The Vice President said in statement posted on her Facebook on Sunday. The only thing we have is principle. We are of our word for the sake of the country. This is the one thing we can be proud of, sabi ni Duterte. The senator is a sister. Alam na natin. Okay. I know he has been upset with me since October. Yan. Alam na po natin ang sinabi ni Senator Amy na pagtatanggol sa mga Duterte laban po dito kay Martin Romualdez, Speaker Martin. Sayang. Alam niyo sayang no? Sayang po talaga, no? Kung uugatin niyo po 'yan, isang kamag-anak incorporated lang po ang sumira diyan sa buong unit team na 'yan. Okay, punta na po tayo rito kay Trillanes, no? Dito na po kaagad tayo sa mainit na balita. Bago po tayo pumunta sa inyong mga katanungan at kung ano pa po ang gusto niyong pag-usapan. Nasa peligro daw po ang Marcos administration. Ito po ang sinabi ni Trillanes. O nga pala, no? Bago natin basahin tong sinasabi nito ni Trillanes na nasa peligro daw ang administrasyon ni Pangulong Marcos hanggat nariyan si VP Sara Duterte. Siguro, ewan ko kung nabalitaan nyo o may mga serye po ngayon ng mga video, Bikoy Part 2, parang Bikoy po to, no, na pinapakita po ni Trillanes, ni ano to si Las Cañas. Alam naman natin kung sino yung nagba-back up dito, no? Sa pangunguna po ni, alam ko si Trillanes sa may ano nito, sa mga page niya sa Twitter ko nakikita tong mga interview ko no kay Las Cañas. At nagulat ka ba? At ito po ay
Pinagbibintangan po yung mga Duterte na drug of all drug lords 'no, tapos eto si Pulong naman ay pinagbibintangan na parang smuggling king, et cetera, et cetera. May naniniwala bago natin talakayin yung ano, may naniniwala pa ba sa'yo, Trillanes, 'no? Mawalang galang na nga 'no? Ang dami niyo pong expose, eh. Siguro hindi na nakakarating sa inyo, dalawa lang po 'yan, eh. Is either sunog na po yung media, kaya hindi na po kino-cover yung mga expose niya tungkol kaila Pangulong Duterte. Nasunog na sila sa Bikoy, eh, 'di ba? So, ayaw na nilang i-cover 'to. Meron pong mga expose ngayon sila Trillanes, pero mukhang si Leila de Lima lang po yung napapaniwala niya. Maski yung mga kakamping at mga dilawan hindi rin nire-re-ano, eh, hindi rin po shine-share yung kanyang mga video. Kaya pasensya na kayo, anak ng pupa. Talagang ano 'no, hindi niyo tatantanan, eh, 'no? Kung hindi ka makaintindi, Donna Rivas, tinatanong mo kung Marcos pa rin ba ako. Ang tanong ko sa'yo, nanonood ka ba sa'kin talaga? Ano ba nasabi ko ngayon? Para ako sa hindi ko ayan, simpleng mga ano 'no, para ma-distract ka lang, tuwang-tuwa na yan, na-distract ko na si Badong. Okey, punta na po tayo. Wag natin pansinin, tatanggalin ko sana kaya lang wag na. Baka naman mali lang siya ng tanong o mali lang din siya ng pakikinig sa'kin. Hindi ko iniisip ko ano nasabi ko ngayong araw na 'to para sabihin nito na Marcos pa rin ako. Nagdeklara na nagde nagdeklara na nagdeklara na nga akong kumalas na ako sa unit team, eh, hindi pasensya na, natatawa lang po ako, eh. Anyways, balik na po tayo rito sa topic. Ara halo halos lahat ng topic ko ngayon pagbira na sa mga Marcos. Ang tanong pa rin sa'kin, "Sa Marcos ka pa rin." Ano kaya nasabi ko para isipin nila na Marcos pa rin? Okey, galing ako galing ako sa bardagulan sa boxing kaya tawa ako ng tawa, eh. Pasensya na po kayo. Okey, balik po tayo. Wala na naniniwala sa mga paeklabo mo, Senator Trillanes, pasensya ka na 'no. Ang dami mong video, si Las Cañas, wala pong nanonood. Hindi po hindi po kinakagat maski po ng media, nasunog na sa'yo. Okey, punta na po tayo rito. Ah, Nasa peligro ang Marcos admin ayon po kay Trillanes. Tignan natin kung ano yung sinasabi nitong tao na 'to para mapabulaanan natin. Kasi alam ko na mangyayari niyan, eh, ito na naman ang dadalhin ng mga Marcos vloggers, eh, 'di ba? The Marcos administration, ayan, okey. Ayon kay Trillanes, itong mga darating na buwan ay kritikal para sa survival ng Marcos administration. 'Pag umabot ng 2025 at nakuha ng Duterte ang mayorya sa Senado, magiging lame duck na sila Marcos at alanganin na sila diyan. Okey, puwede po ba 'yun na makuha ng majority? Puwedeng-puwede po, bakit? Eto pong sa eleksyon ngayon, mukhang makukuha po nila Pangulong Duterte yung majority. May tatlo po silang sigurado, 'di ba? Bato, si Tolentino, tsaka si Bongo. Tapos siyempre, si Aimee Marcos, 'di ba? Kaalyado 'yan. So, apat po yung siguradong papasok. Tapos baka makalusot na si Acosta, si Acosta putya malakas 'yan 'pag 'pag dinala ni
Ang pangako ni Inday Sara dadalhin niya 'pag tumakbo si Acosta, dadalhin niya si Acosta. May mga personal na si Robin Padilla po personal na kinampanya yan ni ano, ni Sara Duterte kaya nag-number 1. Hindi naman magna-number 1 si Acosta, makapasok lang okey na po 'yan 'no. Okey, tapos, puwede pa rin pong si Harry Roque tsaka 'to etong si Panelo. Tapos dito sa mga re-electionist, hindi po natin masasabi na solid Marcos yang mga 'yan, 'di ba? Tito Soto, si Pampilo Lacson, eto mga sigurado 'to, Pampilo Lacson, Tito Soto, tsaka yung kung hindi ako nagkakamali may isa ba sa mga ano, sa mga, Cayetano? Meron bang papasok sa isa sa mga Cayetano 'no? Oh, may 3 na kaagad dun. Natitiyak ko si Tito Soto tsaka 'to si Pampilo Lacson, mas kakampi 'to sa mga Duterte 'pag ang nahati po, 'pag ang hatian po ay pro Duterte at pro Marcos sa Senate, makukuha po nila 'yang dalawa na 'yan. Kasi ngayon pa lang si Pampilo Lacson mukhang mukhang, magiging pro Duterte 'yan, eh. Kaya tama po 'tong pangamba 'no, nakuwenta na ni ano, nakuwenta na ni Trillanes, eh. Tama 'yang pangamba ni Trillanes na, puwedeng maging ano, so ngayon lang po 'yun makakasyam po sila. Kahit po tumakbo uli na pagdating kasi sa eleksyon sa presidency, hindi naman po ano 'yan, eh, tapos meron pa silang dalawang naiiwan, 'di ba? Kung siyam na 'to, dalawa naiiwan, si si Robin Padilla tsaka 'tong sino pa isa? O puwede rin si Cayetano pumanig sa kanila. Robin Padilla tsaka sino yung isa nilang yung kapapanalo lang na kaalyado. Malamang, malamang makuha po 'no, malamang makuha po ah, ng pro Duterte yung majority ng Senate. O ano pong si Mark Villar, 'di ba? Si Mark Villar tsaka si Robin Padilla. So, kung siyam plus dalawa, 11, puta dalawa na lang po. Si Jinggoy malamang makuha nila 'yan. O meron pang isa mukhang 'to si wag wag na po nating ano, yung mga ayaw ngayon ng Chacha. Yung mga gusto sa majority dahil ayaw nila na maipasa yung ano si Villanueva, puwedeng-puwede talaga 'yan. Si Villanueva, 'di ba? O tapos 'pag nanalo si Yorme, malamang si Yorme magsa-side diyan sa ano, 'pag nanalo si Yorme tsaka yung ka-team niya si Pacquiao, kanino kakampi si Pacquiao? Magpo-pro Marcos ba 'yan, magpo-pro Duterte? Malamang mag-pro Duterte 'yan. Yung sila Yorme tsaka si si Pulong pa pala nakakalimutan natin. Si Pulong, putya malaking-malaki na po, eh, pino-promote na nila, eh. Alam niyo po 'pag siniraan na ng mga kakamping dilawan at mga Marcos loyalist, si Pulong, naku, papasok po 'yan si Pulong. So 12, 13. Isa lang po kay Yorme at saka kay Willie Ong ang medyo bumaliktad, puta ano na sila, majority na yung pro Duterte group. Yari sila, 'di ba? Yari sila. Puwedeng-puwede talaga na maging majority yung pro Duterte. Eh, tapos makikita pa nila magiging tama 'tong sinasabi niya, magiging lame duck. Unlike kay Duterte, kaya hindi po naging lame duck president si Pangulong Duterte, 'no? Ang tantiya ko diyan kaya hindi siya naging lame duck kasi alam ng mga tao ang susunod na presidente at that time, akala nating lahat tatakbo si Sara, siya yung susunod na presidente kaya
Hindi naging lame duck si President Duterte dahil alam na alam natin na continuity yung magaganap, eh. Eh, nagkamali lang, nagkamali, eh. Alliance tayo kay BBM, eh. Okey. Anyways, balik po tayo rito. Nasa peligro ang Marcos administration habang ang Vice President niya ay si Sara Duterte. Hindi po natin, ah, ako natatawa ako kasi for the end time 'no, yung pagiging Vice President parang eto kasi yung kasunod niyan, eh. Tuloy-tuloy ko na muna 'to si Trillanes. Dalawang kaharian 'yan, Duterte at Marcos, isa lang ang trono. Ang nakaupo sa trono ay si Marcos. Ang mga Duterte hindi sanay na walang poder. Kaya talaga maghangad na makabalik sa puwesto, he said. Okay. Alam mo, Trillanes, 'no, marunong ka naman sa politika, hindi ka naman bagito sa politika, 'no? Actually, professor ka ng ano, 'di ba? Hindi ko alam kung anong tinuturo mo, pero professor ka. Marunong ka sa kasaysayan, PMA graduate ka, 'no? Isa lang masasabi ko, eh. Kung totoo yung sinasabi mo na yung mga Duterte ay ayaw nilang mawala sa kapangyarihan, kaya magpa-plot sila ngayon, ngayong 2024, 2025 para ma-oust si Marcos. Tandaan mo, number one si Sara Duterte noon. O eto siguro sinabi ko na 'to ng 100 beses na. Number one si Sara Duterte sa lahat ng presidential survey noong panahon na sila ay magkakaroon ng eleksyon, 'di po ba? Si ano pala, si JB, siguradong-sigurado 'yan, Duterte 'yan dahil, inano ni Duterte 'yan, eh. Talagang kinampanya ni Duterte si JB. Anyways, balik po tayo dito sa punto natin. Kung pinalalabas niyo na matakaw sa kapangyarihan yung mga Duterte, walang maniniwala sa inyo, eh. Bakit? Lahat ng chance na kay Sara Duterte. Number one sa lahat ng survey, presidente ang tatay niya, 'no? Lahat ng advantage, kontrolado nila lahat ng mga gobernur, ng mga congressman, ng mga mayor, 'di pa nagbabaliktaran yang mga 'yan, eh. So, lahat po ng advantage kay Sara Duterte kung tumakbo siya. Bakit hindi siya tumakbo? So, napapabulaanan po, 'no? Hindi po nila need na magmadali. Nasa tama po si Sara Duterte. Maganda na rin po 'yan kay Sara Duterte kasi nakita niya, eh. Nakita niya po na may need siyang tumakbo. Alam niyo po kung bakit? Kahit kung matalino po si Sara Duterte, maiisip niya ngayon, 'di ba yung iba sa'tin, nung nasa height ng pagbanat ng, confidential fund, naalala niyo? Parang gusto ko na mag-give up, eh, sabi ko na, "Putya puwede nang hindi tumakbo si Sara Duterte kasi wala rin, eh." 'Di ba? Pero ngayon po nakikita ko na hindi nila tinatantanan. Si Tatay Digong, ngayon damay na si Paulo. Naiisip yan ni Sara Duterte. 'Pag nawala, Vice President pa siya, imaginin niyo po, Vice President pa si Sara Duterte pero hindi na tumitigil, 'no? Hindi na tumitigil sa atake kay President Digong, sa mga kapatid, sa Davao City. Ano pa ang mangyayari kung wala na silang nasa kapangyarihan lahat? Kung wala na yung nasa ngayon nga Vice President, papapasukin na, eh, okey ng papasukin yung ICC. Second in command pa siya. Talagang maganda na rin 'to kasi na-realize ni Sara Duterte. Ako, kung matalino si Sara Duterte, maiisip niya po 'yan, eh, wala naman dudang matalino yung mga Duterte. Walang duda na naiisip na ni Sara Duterte, "Putya Vice President nga ako, pini-persecute, pinapapasok ko yung ICC, dalawasin ko kung tirahin kami sa Davao." Wala, confidential fund ng Davao, eto na naman ngayon.
Yung pati yung mga paggawain sa Davao kino-question na. Lahat-lahat, persecution ang magaganap. 'Pag walang pumosisyon sa kanila, kawawa sila rito sa mga mapaghiganti. Actually hindi 'tong mga political families na 'to, eh. Hindi po si Marcos at, yung hindi po yung Marcos lang at yung ambisyon lang ni Martin ang problema nila, eh. Yung gusto silang buweltahan, alam niyo yun? Gusto silang buweltahan ng mga oligarko, eh. Yun yung nakikita kong mas malaki talaga, eh. Yung harap-harapan ng presidente si Pangulong Marcos, dun lang natin narinig yang salita na yan, na oligarko talaga ang pinakamalaking problema ng Pilipinas. In-expose ni Pangulong Duterte ang mga yan. Mas malaki pa po, bilyunan kung yung mga oligarko na yan. Hindi lang po 'tong pamilya na 'to, Marcos at ano, kaya hindi po pupuwede. Syakit mabasted, syakit mabasted ng henyo. Hindi lang po yung hindi lang po anong tawag dun, hindi lang po yung away sa pulitika, eh, yung meron pang gustong bawian. Yun po yun, eh, nare-realize siguro nila ni Sara Duterte, "Putya ayaw ko mong tumakbo, kinakailangan kong tumakbo dahil wala, eh, talagang hahabulin kami." Iba yung parang ano, eh, 'no, parang babawian talaga sila, eh. Babawian si Pangulong Duterte dahil sa 6 na taon na hindi kumita 'no, 6 na taon parang gano'n 'no. Kaya itong mga ano lang 'to, eh, kasangkapan lang. Alam natin talaga yung tunay na kalaban mabigat talaga. Couple with yung mga drug lords, 'di ba, et cetera. Talagang hindi po puwedeng hindi wala sila sa kanyarihan. Pero yung sinasabi ni Trillanes na yan na naman, bintang na naman ng destab-destab, wala na po yan, wala nang naniniwala sa'yo. Yun yung problema mo, eh. Ang dami niyong video, sila Las Cañas, kung ano-anong interview, wala na naniniwala, 'di ba? Ngayon eto, magsasalita ka na naman, wala ring maniniwala diyan. Hindi nga nila natibag si VP Sara ng pro-China ng pro-China, eh. Speaking of pro-China, welcome po sa sa Chinatown, Magkita-kita po tayong mga anti-China dun. Mag-celebrate tayo ng Chinese New Year sa February. Nakakatawa, eh. Okay, 2.2 Pinoy household newly poor sabi ng SWS. Meron pong nadagdag, na 2.2 million families na bagong mga mahihirap. Congrats. Ng pag-aaral na lumalabas na tayo ay isa sa mabagal ang trapiko. Pinaka-worst na trapiko ang Kamaynilaan. Alam niyo, wag niyong questionin, no? Tayo ngang taga Maynila, eh. Alam niyo, taga ibang bansa po yang gumawa, eh. Tayo ngang taga rito na, nabubwisit pa sa traffic. Paano pa kaya yung ibang bansa? Yan si yung lead singer nung Coldplay. Na-experience niya, eh, 'di ba? Na-experience niya. Nagtataka ako bakit yung mga Koreano, yung mga K-pop parang hindi naman nila na-experience. Siguro sanay na yung mga K-pop fans, 'no? Ang alam ko sa mga K-pop kasi kunwari gabi ang gabi ang, palabas, umaga pa lang halimbawa halimbawa gabi, eto kasi Coldplay, hindi po mga K-pop, 'to, eh, hindi po mga K-pop na mga audience kaya yung akala nila pupunta lang sila dun 'pag magko-concert na kung ang concert 7:00, babiyahe sila mula Maynila ng 5:00,
Talagang mata-traffic yung mga K-pop walang angal kasi umaga pa lang naroon na, eh. Naroon na sa Philippine Arena, eh, kaya wala sila. Pero mali po, eto po yung mga mali 'no, mali na tutulan kasi pag-aaral 'yan, eh. Okey, ikalawa, ah, hindi ko po talaga kilala yung Coldplay na 'yan, pasensya na kayo, hindi ko talaga sila kilala. Ikalawa po na mali diyan 'no, ewan ko automatic sa mga BBM followers 'no, traffic, si Villar 'yan. Si Villar ang sinisisi, tsaka si Tugade. Dahil daw sa traffic ngayon 2024 ang traffic, sinisisi yung presidente hanggang 2022. Puwede ba magkaroon naman kayo ng ano, kasi kung lagi niyo lang isisisi yan sa nakaraan, wala kayong balak gawan ng paraan yan. Tigilan niyo na yan, kung hindi niyo kaya, bumigay na kayo kasi nakakasawang pakinggan, eh. Sa una lang cute yan, yung sasabihin niyo, "Hindi naman kami nag-cause niyan, eh." Panahon din ni Duterte. Nung panahon din ni Duterte, may traffic na rin. Noon nga grabe nga, sa EDSA lang lahat dumadaan, eh. Alam niyo po, eto, tapatin ko na kayo, bakit kahit na ang dami na pong daan, pa-norte, papunta ng south, hindi na po sa EDSA lang lahat, bakit traffic pa rin? Ang dami po ng sasakyan, eh. Kaya po talaga mass transportation po talaga ang ano diyan. Katulad pa sa Hong Kong, tignan natin. Walang traffic sa subway, pero ang traffic naroon sa mga 'pag sumakay ka ng bus, 'pag nagbiyahe ka sa taas. Pero sa subway walang traffic, 'di ba? Kaya gano'n po tayo kung ayaw niyo ma-traffic, do'n po tayo sa mga subway, kaso nga isang subway pa lang, eh. Kaso nga wala ng popondo, eh. Tigil na lahat, eh. Bakit tigil? Napatunayan po natin na ang pinakamatindi po, beyond sa mga plano-plano, beyond sa mga blueprint na yan, hindi po pala importante yan. Ang importante po pala makatiyak ka na may magpopondo ron, 'di ba? At ang pagpopondo diyan, diyan lalabas yung husay ng pangulo. Diyan tayo pinakita ang gilas ni Pangulong Duterte, bakit may build, 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 yung kakayahan niyang makakuha ng mga pondo. Yun po yun, eh. Hindi po tokis-tokis, nabigla lang tayo lahat. Alam niyo sa husay ni Pangulong Duterte, 'no, sa husay niya walang mga projection. Hindi niya sinabi Metro Manila gan'to, magtatayo kami lang. Kaya akala ng mga susunod, sabihin lang nila itutuloy nila, maitutuloy nila. Nakita po natin na hindi gano'n 'yun. Kaya alam ko yung subway matutuloy, dahil may pondo na yung Japan diyan, eh. Japan kasi yan subway, eh. 'Pag hindi Japan yan, diyan tayo may tulog, tsaka 'pag tapos na. Yung itutuloy kasi pati may mga bagong project. Dapat kasi yung diskarte ni Duterte kung papaano siya nakakakuha ng budget, tinuloy niyo rin. Nakipagkaibigan din kayo, putya nagtapang-tapang tayo, eh. Kaya po ang susi dun, ayaw niyo lang maniwala noon, ang susi po diyan sa build, build, build ni Pangulong Duterte, yung friends to all, enemies to none niya. Ngayon balik tayo sa friends to one, friends to one. Hindi naman makatulong. Hindi naman kayang sagutin yung iiwan ng China. Tayo po ang tumanggi sa Mindanao Railways, tinanggihan po natin. Tayo yung kusang nag-withdraw dahil nga mainit yung bombahan ng tubig, eh. Hindi po natin naihiwalay yung politics at economics.